May mga taong ipinanganak na may tahimik na buhay. At may mga taong tila isinilang para maging sentro ng kontrobersya. Pero paano kung ang isang tao ay dumaan sa lahat? Kasikatan, pagkabilanggo, mga iskandalo, mga kontrobersya, at sa huli, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Pilipinas. Paano nangyari iyon? Ano ang mga pangyayaring halos nagpabagsak sa kanyang karera? Ano ang tunay na nangyari sa kaso na nagdala sa kanya sa kulungan? Biktima ba siya ng sistema? O may mga katotohanang ayaw lamang pag-usapan ng marami? At bakit hanggang ngayon, makalipas ang maraming dekada, patuloy pa rin siyang nasa sentro ng mga maiinit na usaping pambansa? Ito ang kwento ng isang lalaking tinawag na bad boy ng Philippine movies. Isang lalaking minsang naging bilanggo, ngunit kalaunan ay naging senador ng Republika ng Pilipinas. Ito ang buhay ni Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla. Isinilang si Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla noong November 23, 1969. Hindi siya lumaki sa ordinaryong pamilya. Ang kanyang ama ay si Casimiro Padilla Sr., isang aktor at dating gobernador ng Camarines Norte. Ang kanyang ina naman ay si Eva Carreño, isang kilalang artista noong kanyang panahon. Sa murang edad pa lamang, nakapaligid na sa kanya ang mundo ng politika at show business. Ngunit ayon sa maraming kwento tungkol sa kanyang kabataan, hindi si Robin ang tipikal na batang tahimik at masunurin. Madalas siyang inilalarawan bilang matapang, palaban, at mahilig sumuwi sa nakagawian. Mga katangiang kalaunan ay magiging pundasyon ng kanyang imahe bilang bad boy. Habang lumalaki, hindi pa niya alam na balang araw, ang parehong katangiang ito ang magdadala sa kanya sa rurok ng kasikatan at sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Noong dekada 1980, nagsimula ang kanyang pagpasok sa industriya ng pelikula. Sa panahong iyon, dominado ng mga action star ang takilya, ngunit may kakaiba kay Robin. Hindi lamang siya umaarte. May likas siyang karisma, may tapang, may dating na madaling makuha ang simpatiya ng masa. Habang dumarami ang kanyang mga pelikula, lalo siyang sumikat. Unti-unti siyang naging isa sa pinakamalaking pangalan sa Philippine cinema. At kalaunan, tatawagan siyang hari ng aksyon ng kanyang henerasyon. Ngunit habang tumataas ang kanyang kasikatan, may isang pangyayari na unti-unting magpapabago sa lahat. Pagsapit ng taong 1993, isa ng malaking bituin si Robin Padilla. Ngunit sa likod ng tagumpay, nagsimulang lumitaw ang isang kontrobersya. Noong Hulyo 1993, naging bahagi siya ng isang investigasyon matapos ang isang insidente kung saan nasugatan ang kanyang nooy partner na si Lizelle Sicangco sa isang aksidenteng pagputok ng isang delikadong armas ayon sa mga ulat at affidavit na naisulat sa mga awtoridad. Makalipas ang ilang araw, nagsagawa ng operasyon ang mga awtoridad. Dito nadiskubre ang ilang hindi lisensyadong delikadong armas na naging sentro ng kasong isinampa laban sa kanya. Mabilis na umikot ang balita. Nabigla ang publiko, nabigla ang industriya, at nagsimula ang isa sa pinakakontrobersyal na kaso ng dekada 90. Habang umiinit ang kaso, naging laman siya ng mga headline. Hindi na ito usapin ng showbiz. Isa na itong usaping kriminal. Mabilis na naging laman ng mga headline ang kaso. Araw-araw itong laman ng balita. Nagkaroon ng sari-saring opinyon ng publiko. May mga naniniwalang dapat siyang managot sa batas. May mga taga-suporta namang nagsasabing sobra ang naging pagtrato sa kanya at dapat bigyan siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig.
Habang lumalalim ang investigasyon, nagsimulang mabuo ang kasong isinampa laban sa kanya. Mula sa pagiging hari ng aksyon sa pelikula, bigla siyang napunta sa sentro ng isa sa pinakamalalaking kontrobersya sa showbiz noong dekada 90. Dumaan ang kaso sa serye ng pagdinig sa korte. Ipinrisinta ng prosekusyon ang mga ebidensyang kanilang nakalap. Samantala, ipinahayag naman ng kampo ni Robin ang kanilang depensa. Sa huli, noong 1994, naglabas ng desisyon ang hukuman. Nahatulan si Robin Padilla sa kasong may kaugnayan sa illegal possession ng ilang delikadong armas at nasentensyahan ng mahabang pagkakakulong. Ang desisyong iyon ang naging simula ng isang bagong kabanata sa kanyang buhay. Isang kabanatang malayo sa mga ilaw ng kamera, malayo sa mga tagahanga, at malayo sa marangyang buhay ng isang sikat na artista. Para sa maraming Pilipino noon, tila imposibleng mangyari. Isang nangungunang artista, biglang naging bilanggo, mula sa pulang carpet, patungo sa rehas. At dito nagsimula ang pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Sa unang mga buwan ng kanyang pagkakakulong, malaking hamon ang pag-angkop sa bagong kapaligiran. Mula sa pagiging isa sa pinakasikat na artista ng bansa, kinailangan niyang mamuhay bilang isang ordinaryong bilanggo. Ayon sa mga panayam niya sa mga sumunod na taon, doon niya naranasan ang mas mahigpit na disiplina, mas simpleng pamumuhay, at mas maraming oras para magnilay sa kanyang buhay. Marami siyang oras upang pag-isipan ang kanyang mga naging desisyon. Doon din umano lalong lumalim ang kanyang pananampalataya. Sa loob ng kulungan, patuloy pa rin siyang binibisita ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Hindi rin siya nalimutan ng kanyang mga tagahanga. Sa katunayan, kahit nasa loob siya ng bilangguan, nanatili siyang isa sa mga pinakapinag-uusap ang personalidad sa bansa. Maraming tagahanga ang patuloy na sumusuporta sa kanya at umaasang makakabalik siya balang araw sa industriya. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw sa buhay. Sa mga panayam matapos siyang makalaya, madalas niyang ilarawan ang pagkakakulong bilang isa sa pinakamahirap ngunit pinakamahalagang karanasan sa kanyang buhay. Ayon sa kanya, doon niya natutunang pahalagahan ang kalayaan, pamilya, at responsibilidad. Para sa ilan, iyon ang panahon kung kailan tuluyang nagbago si Robin Padilla. Para naman sa iba, iyon ang panahon kung kailan lalo lamang tumibay ang kanyang imahe bilang isang taong marunong bumangon sa gitna ng pinakamalalaking pagsubok. Sa halip na tuluyang bumagsak, naging turning point ito para kay Robin. Sa loob ng kulungan, nagbago ang maraming aspeto ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng mas malalim na pananaw sa relihiyon, disiplina, at pamilya. Patuloy pa rin siyang minahal ng maraming tagahanga. Hanggang ngayon, may mga taong naniniwalang masyadong mabigat ang naging kaparusahan laban sa kanya. May ilan namang nagsasabing patas lamang ang naging proseso. Samantala, sa kabila ng pagdurusa sa loob ng kulungan, dumating ang araw na hindi inaasahan. Noong 1998, nabigyan siya ng conditional pardon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. At mula roon, nagsimula ang isa na namang pagbabalik. Isa sa pinakamalaking comeback story sa kasaysayan ng Philippine entertainment. Bukod sa kanyang karera, naging sentro rin ng interes ng publiko ang kanyang mga relasyon. Kabilang sa mga naging mahalagang bahagi ng kanyang buhay sina Lizelle Sicangco at kalaunan ay si Mariel Rodriguez. Ang kanilang relasyon ay naging isa sa mga pinakatanyag na love stories sa showbiz. Dumaan din ito sa maraming pagsubok, kontrobersya, at hamon. Ngunit nanatili silang magkasama sa kabila ng lahat. Noong Nobyembre 2016, pinagkalooban ni Pangulong Rodrigo Duterte si Robin Padilla ng isang absolute at unconditional pardon.
Ang executive clemency na ito ay inirekomenda ng Department of Justice at tuluyang nagpanumbalik ng kanyang mga karapatang sibil at pampulitika. Bago ito, nahatulan si Robin Padilla noong 1994 kaugnay ng illegal possession ng ilang delikadong armas. Noong 1998, pinagkalooban siya ni Pangulong Fidel V. Ramos ng conditional pardon. Gayunpaman, hindi ganap na naibalik ng naunang pardon ang lahat ng kanyang karapatan bilang mamamayan. Dahil dito, may mga limitasyon pa rin sa ilang aspeto ng kanyang buhay, kabilang ang kakayahang malayang bumiyahe sa ibang bansa, kumuha ng pasaporte, at mag-apply para sa permit na may kaugnayan sa pagmamay-ari ng mga delikadong armas. Ayon kay Pangulong Duterte, ipinagkaloob niya ang absolute pardon dahil naniniwala siyang ang orihinal na kaso ay hindi nagresulta sa pananakit ng sinuman. Nais din umano niyang maibalik ng buo ang kalayaan ni Robin Padilla bilang isang mamamayang Pilipino. Dahil sa absolute pardon na ito, tuluyan nang naibalik ang kanyang mga karapatang sibil at pampulitika. Naging daan din ito upang makabiyahe siya sa Estados Unidos at makasama ang kanyang asawa at kanilang bagong silang na anak. Para sa kanyang mga taga-suporta, ang absolute pardon ay nagsilbing formal na pagtatapos ng isa sa pinakamakulay at pinakamakontrobersyal na kabanata ng kanyang buhay. Mula sa pagiging isang bilanggo noong dekada 90, tuluyan niyang nabawi ang kanyang buong kalayaan at kalaunan ay pumasok pa sa mundo ng pambansang politika bilang isang senador ng Republika ng Pilipinas. Taong 2022, muling nagulat nga ang marami. Hindi na action star, hindi na dating bilanggo, kundi senador na ng Republika ng Pilipinas. Nakakuha siya ng mahigit 26 na milyong boto at naging top vote getter ng halalan noong taong iyon. Isa itong tagumpay na halos walang nakahula ilang dekada bago iyon. Samantala, sa mga nakaraang taon, naging sentro rin si Robin ng mga usaping may kaugnayan kay Senador Ronald De La Rosa. Noong 2025 at 2026, hayagan niyang ipinagtanggol si De La Rosa kaugnay ng mga usaping may kaugnayan sa ICC at sa umano'y warrant of arrest laban dito. Noong Mayo taong 2026, inamin ni Robin na naisakay niya si De La Rosa, palabas ng Senado matapos ang isang magulong gabi ng mga pangyayari. Iginiit niya na hindi niya ito tinulungang tumakas at wala siyang nilabag na batas. Kasunod nito, lumitaw ang iba't ibang reaksyon mula sa publiko at social media. May mga sumuporta sa kanyang posisyon habang may mga kritiko namang nagsabing dapat itong siyasatin. Naging paksa rin ito ng mga ulat at reklamong isinampa ng mga awtoridad. Mahalagang tandaan na ang mga alegasyon ay bahagi pa rin ng mga legal at pampublikong usapin at hindi nangangahulugan ng pagkakasala hanggat walang pinal na hatol. Sa huli, sino nga ba talaga si Robin Padilla? Isang action star, isang dating bilanggo, isang kontrobersyal na politiko, o isang taong paulit-ulit na bumabangon sa bawat pagkakataong tila tapos na ang kanyang kwento? Marahil iba-iba ang sagot ng bawat Pilipino. Ngunit isang bagay ang hindi may kakaila. Sa loob ng mahigit 3 dekada, nananatili siyang isa sa mga pinaka-kontrobersyal, pinaka-pinag-uusapan, at pinakakilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas. At habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay sa politika, isa pa ring tanong ang nananatili. Ito na kaya ang huling kabanata ng kanyang kwento, o simula pa lamang ng mas malaking yugto ng kanyang buhay?